GR. Number 25525 Oktober 19, 2022. Nagkaroon ng tatlong anak ang mag-asawa. Ang mag-asawa ay nakapagpundar ng ilang mga ari-arian na may lawak na 14,765 square meters at orihinal na sakop ng original certificate of title na nakarehistro sa pangalan ni Mr. Matapos ang pagkamatay ni Mr. noong 1981, ipinaubayan ni Mrs. ang kanyang interes sa ari-arian pabor sa kanilang mga anak. Ang mga tagapagmana ay nagsagawa ng isang dokumentong may caption na, Extrajudicial Settlement of the Estate of the Deceased with Absolute Deed of Sale, Extrajudicial Settlement of the Estate with Sale. Kasama sa dokumento ang pagbebenta ng 9,329 na metro kwadrado na bahagi ng lot no. 3,516 na pabor sa bumibili. Ang natitira sa naging ari-arian ay sakop ng tax declaration. Isang kapatid ang namatay noong ika-27 ng Mayo taong 1973 at may naiwan siyang 4 na anak. Sa kabilang banda, namatay ang isa pang kapatid noong ika-4 ng Setyembre taong 2014 na may naiwang 2 anak. Kasunod nito, hiniling ng mga tagapagmana ng mga namatay na kapatid sa kanilang tiyuhin na hatiin ang natitirang 5,436 square meters. Gayunpaman, sa kabila ng ilang mga pakiusap, tumanggi ang tiyuhin na hatiin ang natitirang bahagi at inangkin ang tanging pagmamay-ari nito. Bilang resulta, nagsampa sila ng demanda laban sa tiyuhin para sa partisyon. Sagot ng tiyuhin, ang natitirang 5,436 square meters ay exclusable sa kanya. Iginiit niya na habang ang extrajudicial settlement ng estate with sale ay nagpapahiwatig na ang lote ay inilipat pabor sa kanyang sarili at sa kanyang mga kapatid, ang pagbebenta ng 9,329 square meter na bahagi ng ari-arian sa bumibili ay nagsasangkot lamang ng mga bahagi ng mga namatay na kapatid, kahit na ang kanyang pirma ay makikita doon. Iginiit ng tiyuhin na may verbal agreement ang magkapatid na hindi isasama sa bentahan ang kanyang share. Bilang suporta sa sinasabi nito, ipinakita niya ang sulat kamay ng namatay na kapatid na babae noong ika-29 ng Mayo taong 2013 kung saan idineklara niya na ang kanyang bahagi lamang at ng isa pang kapatid na lalaki ang ibinente sa bumibili. Bilang isang tuntunin, kapag ang isang tao ay namatay at nag-iwan ng ari-arian, ito ay dapat pangasiwaan ng hudisyal at ang karampatang hukuman ay dapat magtalaga ng isang kwalipikadong tagapangasiwa sa utos na itinatag sa Seksyon 6, Rule 78 ng mga tuntunin ng hukuman, kung ang namatay ay walang iniwan na will. Gayunpaman, may mga kinikilalang exception sa tuntuning ito, 1. Extrajudicial settlement of estate sa ilalim ng Seksyon 1, Rule 74 ng Rules of Court. At 2. Summary settlement ng estate of small value sa ilalim ng Seksyon 2, Rule 74 ng Rules of Court. Sa kasalukuyang kaso, ang mga naiwang tagapagmana ay gumamit ng unang exception sa pamamagitan ng pagpapatupad ng extrajudicial settlement ng estate with sale. Dito, inayos ng mga tagapagmana ng ama ang kanyang ari-arian sa pamamagitan ng pagpapatupad ng extrajudicial settlement ng ari-arian na may pagbebenta, na nagbigay sa kanilang mga sarili ng hatian sa lote. Sinabi ng tiyuhin na nagkaroon ng valid oral partition sa pagitan niya at ng kanyang mga kapatid. Sinasabi niya na ang ibinente sa bumibili ay ang bahagi ng kapatid na babae at kapatid na lalaki na parehong namatay na at ang natitira sa ari-arian ay pag-aari lamang niya. Maaaring may bisa ang oral partition. Napagkasunduan na ang oral partition ay maaaring maging wasto at may bisa sa mga tagapagmana. Walang batas na nag-aatas na ang partisyon sa mga tagapagmana ay nakasulat upang maging wasto. Dahil dito, kahit na ang sinasabing oral partition ay hindi nilagdaan ng magkapatid, ang kani-kanilang mga tagapagmana ay maaaring sumailalim sa mga tuntunin ng kasunduan kung marapat na mapatunayan sa korte. Nang mapagpasyahan na ang isang oral partition ay maaaring maging wasto, ang korte na ito ay dapat na ngayong magresolba kung ang sinasabing oral partition na pinasok ng magkapatid ay napatunayan ng nararapat sa pamamagitan ng ebidensya. Kailangang tugunan ng hukumang ito ang sulat kamay na tala at affidavit ng kapatid na babae na iniharap ng tiyuhin upang patunayan ang kanyang paghahabol ng tanging pagmamay-ari ng natitirang bahagi ng lote. Tungkulin ng tiyuhin na patunayan ang kanyang alegasyon na ang mga tuntunin ng extrajudicial settlement ng estate with sale ay nabigong ipakita ang tunay na intensyon ng mga partido. Ito ay naaayon sa prinsipyo na dapat patunayan ng bawat partido ang kanyang mga paratang.
Ang mga tagapagmana ay nagiging kapwa may-ari ng ari-arian bago ito hatiin, napapailalim sa pagbabayad ng mga utang ng namatay. Napagkasunduan na kung ang alienation ay mauna sa partisyon, hindi maaaring ibenta ng kapwa may-ari ang isang tiyak na bahagi ng lupa nang walang pahintulot mula sa kanyang mga kapwa may-ari. Nang walang anumang pag-aayos ng ari-arian ng namatay, ang ari-arian ay nananatili na ari-arian ng ama at ang mga kapwa may-ari ay mayroon lamang isang interes dito. Dito, sa pagkamatay ng ama, naipasa ang lote sa kanyang mga tagapagmana na naging kapwa may-ari ng ari-arian. Ang paglipat ay naidokumento sa pamamagitan ng extrajudicial settlement ng estate na may pagbebenta. Gayunpaman, walang kasunduan sa pagitan ng mga tagapagmana tungkol sa paghahati ng ari-arian. Dahil ang pinagsama-samang subject property ay orihinal na 14,765 square meters, ito ay hahatiin sa tatlong magkakapatid, ang bawat isa ay nakatanggap ng aliquot share na 4,921 square meters sa pagkamatay ng ama. Sa pagpapatupad ng extrajudicial settlement ng estate with sale kung saan ang magkapatid ay pumirma bilang mga tagapagmana at vendor, ang pinagsama-samang lugar ng ari-arian ay nabawasan ng 9,329 square meters dahil sa pagbebenta pabor sa bumibili. Ang kapatid na babae, sa pamamagitan ng kanyang sulat kamay na tala at affidavit, matapos ang humigit kumulang 2 dekada, ay gumawa ng extrajudicial settlement ng ari-arian na may pagbebenta. Inamin na naibenta na niya ang kanyang buong share na 4,921 square meters sa bumibili. Nangangahulugan ito na ang natitirang 4,408 square meters na nabente ay kinuha mula sa pro-indiviso share ng dalawang magkapatid at dapat na ibawas ng pantay sa kanilang share na katumbas ng 2,204 square meters bawat isa. Alinsunod dito, 5,436 square meters na lang ang natitira at ang lugar na ito ay hahatiin ng pantay ng dalawang magkakapatid na katumbas ng 2,718 square meters bawat isa. Ang mga disposisyon na ginawa ng dalawang magkapatid ay dapat ibawas sa 2,718 metro kwadrado ng share na bawat isa sa kanila ay may karapatang tumanggap. Matapos ibawas ang loteng na ibenta sa iba ng nag-iisang buhay na kapatid, ang kanyang natitirang bahagi ay 722 metro kwadrado na lamang. Gayun din, ang pagbebenta na ginawa ng namatay na kapatid para sa isang bahagi na katumbas ng 200 metro kwadrado ng ari-arian ay dapat ibawas sa bahaging nararapat niyang matanggap. Ang disposisyong ito ay nag-iwan sa kanya ng 2,518 square meters na bahagi sa subject property. Ang Artikulo 774 ng Civil Code ay nagsasaad na ang mga tagapagmana ng isang kapatid ay may karapatan sa bahaging mamanahin niya at ito ay hahatiin ng pantay sa pagitan nila. Napag-alaman ng hukumang ito na ang mga tagapagmana ng isang kapatid ay may karapatan sa 2,518 metro kwadrado na bahagi ng lote. Ang kanikanyang mga tagapagmana ay dapat magmana ng kanilang kaukulang bahagi sa pamamagitan ng right of representation, alinsunod sa Artikulo 774 ng Civil Code. Ang mga tagapagmana ng kapatid na babae ay walang karapatan sa anumang bahagi sa paksang pag-aari dahil sa pagbenta ng kanyang parte noong ito ay nabubuhay pa. Isinasaalang-alang ang mga nakaraang disposisyon na ginawa ng nag-iisang kapatid na nabubuhay pabor sa ibang tao kaya siya ay may karapatan na makatanggap ng 722 metro kwadrado na bahagi ng paksang ari-arian.